So, tapos na tayo sa gaps. Proceed naman tayo kay blocks. So, unahin natin, may iba't ibang uri ng blocks. Unahin natin si order blocks. Order block. So, may dalawa din na different si order blocks. Merong bullish order block, merong bearish order block. Parang fair value gap, di ba? Bullish for value gap, bearish for value gap. So, si bullish for value gap, pagkatapos ng isang bearish na candle, pagkatapos gumawa ng isang bearish na candle, yan, bearish. Bearish na candle, nag-create ng rally, nag-massive orders, nag-reverse. Yan. So, itong bullish order blocks, ito yung last bearish na blocks. Then, ang kasunod nito is nag-massive orders, nag-rally. So, vice versa naman yan. Ang bearish order blocks is isang bullish na blocks. Yan, isang bullish. Then, ang next candle niyan is nag-rally ulit. So, parang siya yung nagre-reverse sa swing high, swing low. Kada isang wave, mauuna si order blocks. So, hindi naman palaging si order blocks ang nauuna. Meron dyan rejection block. Yan. So, proceed na natin. I-backtest na natin si bullish order block. So, dito, yan. Ito yung last na naging bearish candle. Then, ang nangyari is nag-reverse. Naging bullish candle yung mga sunod-sunod. Nagsunod-sunod na bullish candle. Isa pa. So, ito yung last na bullish candle. Ang nangyari is nagtuloy-tuloy na bearish candle. So, siya na yung tinatawag na bearish order blocks. So, dito, bullish candle, then expect natin, 'di ba, na magko-continue pa yan itaas. Ang nangyari, huminto yung pag-continue pa itaas, nagtuloy-tuloy pa ibaba, which is ito yung cause, no? So ang psychology niyan ay ito yung supply zone. Pag bearish order blocks, ito yung supply zone. Ha? Dito area na to, kahit i-box mo yan ng malayo, is ayan yung supply zone. So kapag bullish order blocks is ganito yung tsura, last bearish candle, then gumawa ng massive reversal. So ito naman, itong area na to naman is yung demand zone. Yan, demand zone. So pwede nyo din siya gawing support and resistance. So, ang tanong, kada kanto ba merong dyan lang ba natin makikita si order blocks? So, mangyayari, hindi po.
Nakikita din natin yan kapag tuloy-tuloy yung rally. Makikita natin dito, eto, nasa gitna siya. Order blocks yan. Itong bearish candle na to. Then, order block din ito. Yan. So, dito, last bearish candle, order blocks din siya. Tuloy-tuloy. So, dito naman tayo sa breaker blocks. Breaker blocks. Order blocks ngayon, breaker blocks. So, ang i-discuss natin dito, ito lang yung usually din na binabalikan ng market sa crypto. Ano, ito lang yung mga pinaka-importante. Breaker blocks. Block. So, ano nga ba ang itsura ni breaker block? So, kung itong order block is yung point of interest natin as a demand zone, ang mangyayari is himbis na mag-bounce dyan yung market, irespeto yan, ang ginawa is nagtuloy-tuloy, nag-continue, dinisrespect, ibig sabihin. So, kung dinisrespect, yan, parang inverse fair value gap lang yan. Ito yung support nyo, dinisrespect, naging resistance na pwede ding balikan. Yan. So, siya na si tatawagin nating breaker block. Na? Hanap tayo ng mga dinisrespect na order block na magiging sanhi ng breaker block. Ay magiging tatawagin nating breaker block. So, ito, order blocks, ni-respect siya, nag-bounce, then babalik ulit siya sa order block. Support nyo ito, di ba? Naging resistance. Then, dinisrespect, nagtuloy-tuloy. Siya na si breaker block. Yan. Hanap pa tayo ng iba. Breaker block. So, ito, order blocks. Yan. Nag-massive. Yan. Ditong area din. Breaker block yan. Ito, order block. Imbis na irespeto niya, nagtuloy-tuloy. Ito, breaker block. Order blocks. Yan, once disrespected. Yan. Ito yung dinisrespect niya. Breaker block. So, ayan lang naman yung mga kadalasan na kinukuha ng market or mga point of interest sa market. So, dagdag ko na din si rejection block. Rejection block. Yan. Kasi pansin ko, itong si rejection block sa crypto is kinukuha niya rin. Yan. Yan. Ano nga ba itsura ng rejection block? So, makikita nyo din yan sa mga kanto ng swing. So, ang itsura ng rejection block is mahaba yung wick. Yan, mahaba yung wick. So, mas mahaba yung wick na naging sign ng rejection. So, pantay dapat yan. Saan ba natin madidistinguish yung rejection block? Ito, rejection block.
rejection block. Yan, rejection block. Yan o. Nagre-react din yan yung market. Yan. So, madalas, sa rejection block, ang magpe-play is yung bearish talaga. Meron din yan, pwede nyo din yan i-vice versa, yung mga rejection block dito sa bullish. Yan. Rejection block. Yan. Ayun yung mga point of interest lang natin. Rejection block. Touch me like this. Pwede din ito ang mangyari, rejection block. So, ito naman, ito yung one last bullish candle, then nag-massive sell off, nag-reverse, bali order block siya. Yan, order blocks. Ito, rejection block. So, yan lang naman yung mga pinaka-importante na pwede nating malaman sa market. Ito yung mga kadalasan binabalikan. Ito yung kadalasan na nagkukos ng rally. Yan. So, kung may katanungan kayo, feel free to DM me if ever na nalilito kayo. Yan. So, maraming salamat. Proceed tayo sa next topics natin. Good luck sa trading nyo. Naway pumaldo ang lahat. Let's go!